Binili ko 800 ml 265. Magpapalit na rin tayo ng gasket. So ito tsaka o-ring, syempre oil filter din, no? So let's go. Di pa siya ganang maitim. Okay pa gasket. Saan natin? Taka sa inyo guys, iba yung kulay ng oil niya. Ano mo? Parang yung special ng gasolina. Pula yung kulay. Check din natin yung idle niya kasi nagbabago yung idle eh. So yan, tama lang yan. Or pag umabot ng 5 bars, mas okay. Basta naglalaro sa 4 tsaka 5 bars. 2 weeks later. 150 lang dol. Puwa dol, puwa. Teka lang mga kadri ba, lulusot tayo dito. Hirap magsalita sa loob ng traffic, heavy traffic. Yun siya, heavy, light lang. So yun na nga guys, na-share ko sa inyo about sa Havoline maya maya kasi bubuntutan mana natin si ano, BMW. Grabe, sarap sang tunog. GS, shoutout kay kuya. Grabe no, parang ang gaan lang niya tingnan, no? Woo! Sarap. Wow! Brap kuya, brap. Nice. Laki. Iya, abante. Wala na. So yun lang naman guys. Di naman sa mga ngamote tayo ha, pero masarap din kasing bumuntot sa mga big bike, ano. So sa side ko naman kasi na bihira lang makakita ng mga big bike, eh syempre pag nakakita tayo, binubuntutan agad natin yan. Hindi naman sa hinahabol natin, pero iba din kasi yung feeling na makasabay mo yung mga big bike guys. Okay, as per request, Havoline yung nire-request nung nakaraan. So tinry natin yung Havoline. And ito na yung ginagamit natin. And after 1 week, share ko na sa inyo kumusta yung performance ng Havoline. Yeah. So before anything else, syempre intro muna tayo. Pasok boy. Okay, yo sa mga kadrib. So gaya nga ng sinabi ko, Havoline na yung ginagamit natin ngayon. And after 1 week, share ko sa inyo ang performance niya. Okay, so may mga gulat factor si Havoline guys. Dahil pagkatapos ko mag-change oil, unang-una kong napansin, nagulat ako sa color niya, kulay pula. Hindi ko naman alam yung rason kung bakit kulay pula. Siguro may additives na kulay pula kaya gano'n. Hindi siya yung typical na kulay, yung kulay dilaw gaya ng mga ibang oil na nagamit natin. So first time ko lang na encounter yung pulang oil, and that's from Havoline na 10W40. Price wise, mas mura siya ng konti kaysa sa Motul. So nabili ko siya sa Taurus Prime Danao na 200, tama ba? 295 pesos. Yung 1 liter 265 yata, yung 800
Yung Motul kasi, magkano ko ba nabili yung Motul? 300 ba yun? Or halos magkapareho lang siya, no? Depende lang sa kung sa tindahan siguro. But yun, price wise siguro magkakapareho lang. And yung another gulat factor guys na napansin ko kay Havolin, grabe ang lakas niyang humatak. Traffic na naman. Dapat pala din ako sa kabila duman. Ayan na, nagalit na si ambulansya kasi traffic talaga dito sa may bandang to. Ayan, sundan natin tong ambulansya para madali tayo makarating sa bahay habang nagba-vlog. Pasensya na kayo guys, medyo magulo pa rin yung vlog natin kasi hindi tayo nag-i-script eh. So yun nga lang, dun siya duman sa kabila. Counterflow muna yung ambulansya kasi di tayo pwede mag-counterflow. Shoutout sa naka limited edition Raider, oh. Decals lang naman yung limited edition niya, so pwede tayo magpalit ng ganyan. Pero kailangan kasi yun yung papel kapag magpapalit tayo ng kulay na ganyan, no? But anyway, so yun na nga, balik tayo sa topic natin. So yun yung gulat factor na napansin ko sa Havolin guys. Pala hindi to talagang deep review about the Havolin or about sa oil na ginagamit natin. It's just sharing, you know, yung performance after 1 week or so. So share ko lang sa inyo. Yes, so Caltex din pala yung may-ari ng Havolin. And yun nga, no, gulat factor niya is yung kulay at saka yung performance niya. So nagulat ako sa hatak niya guys. I think mas malakas pang humatak yung Havolin kaysa dun sa Motul, no? Kasi kinukumpara natin siya sa Motul dahil yung Motul yung so far pinaka the best na oil na nagamit natin out of 4 oils yata. X7, Easy Star ng Suzuki, Kicks, yeah, out of 4 kasi kasama na din yung Havolin. So yun. And then yung Motul guys sa performance, all in all, mas maganda talaga siya. Maganda siya, I would say. But gear shifting wise, na disappoint lang ako kay Havolin dahil mas smooth pa yung AX7 kaysa sa kanya. But ang lakas niyang humatak, grabe, parang galit lagi yung makina. At isa din sa napansin ko is hindi rin ako nakapansin ng pugak, no? Wala na rin akong pugak na napansin. Siguro kung meron man, di ko lang narinig. But yun yung napansin ko guys, sa all in all performance niya, siya yung parang malapit kay Motul. Yun nga lang, hindi niya kayang i-beat si Motul sa when it comes to smoothness or when it comes to gear shifting. O yun nga, when it comes to smoothness, no? So all in all, Motul pa rin ang ating defending champion. So di ko na patatagalin mga ka-drift, kasi yun lang naman may share ko sa inyo. But bago natin i-end ito, gusto ko sana magpasalamat sa ating mga upcoming sponsors for this upcoming Adventure Rally 700 ngayong October. You know, gusto ko magpasalamat kay Romeo Burdios, aka Ramon ng Traffic. So gusto ko magpasalamat kay Romeo Burdios, aka Ramon, ang ating Mr. Olympia, sa ating kaibigan na mag-sponsor sa ating gasolina at ating energy drink ngayong Adventure Rally. And also gusto ko rin magpasalamat sa ating kaibigan at kumpare na si Marjun Gab or si Gabriel Siangcon na mag-sponsor daw sa ating stickers. So ayan, wala pa ako stickers mga kadrip dahil wala pa tayong official logo. Kung ano man yung mga logo nakikita nyo, yun yung mga gawa-gawa ko lang na wala sa ayos. Pasensya nyo na. But
Maraming salamat sa mga tumangkilik sa ating content na magulo. Kahit magulo ang ating vlog, nandiyan pa rin kayo. Huwag niyong kalimutang i-like guys para pumasok sa algorithm ni YouTube at i-recommend ang ating video dun sa mga iba pang viewers. Okay? So mag-comment kayo kung anong gusto nyong oil na gusto nyong gamitin ko at check natin yung performance kung kaya niyang i-beat si Motul guys. Okay? So gaya na sinabi ko, Motul pa rin yung ating champion for today. And our number 2 is Javelin guys. Okay? So see you on my next vlog. Maraming salamat. I-like nyo yung video guys ha. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe na din kayo. Maraming salamat mga kadrip. Ingat kayong lahat. Bye bye.